10 araw matapos ang opisyal na pag-aproba ng pagpapalawak ng mga unit sa Merma Union, ang konseho ng organisasyon ay naging pinakamalakas, lumalampas sa lahat ng paksayon at paaralan. Ang simpleng ideya ng walang hanggang kayamanan, karangalan, at kapangyarihang maaaring makamtan ng unyon ay nagpasiklab ng hindi mapigil na kasakiman sa puso ng mga miyembro ng konseho. Ramdam ni Ryan ang tensyon sa bulwagan kaya't nagpasya siyang baguhin ang usapan at iminungkahi na lumipat na sa susunod na paksa ng diskusyon. Ibinahagi ni Ryan ang isang di inaasahang mungkahi sa Tang Clan, ang pagpapalaya sa tagapagmana ng Holy Sword mula sa unyon bago pa ito magsalita. Tinanong muna ni Ryan kung may nais magsalita. Buong tiwala namang itinaas ni Soul ang kanyang kamay at napatingin ang lahat sa kanya. Binanggit niya na ang taong ito ay ilang araw nang nasa unyon ngunit walang nakakaalam ng kanyang mga nagawa mula nang dumating siya. Nagpatuloy siya sa pagsasabing tila wala itong naibigay na kapakinabangan sa unyon. Para kay Ryan, hindi sapat ang argumento ni Soul, ngunit hindi niya ito maitulak dahil wala siyang konkretong ebidensya laban dito. Sinabi ni Soul na ang tagapagmana ng Holy Sword ay kailangang magpakita ng kakayahan. Dagdag pa niya, opisyal nang naging pinakamalakas na organisasyon ng Merma Union, kaya panahon ang alisin ang mga walang silbi at matatanda. Ang binata na nakikinig sa kanya ay naintindihan na hindi lang ang Divine Monk at ang kanyang tagapagmana ang tinutukoy ni Soul kundi pati na rin siya. Nagpatuloy si Soul sa pagpapahayag ng kanyang taos-pusong pag-asa na ang lahat ng naroroon ay gagawa ng tamang desisyon. Makikita sa mga mukha ng mga naroroon ang kanilang pag-aalinlangan, hindi alam kung ano ang dapat nilang gawin sa sitwasyong ito. Napansin ito ni Soul at ikinatuwa niya dahil naniniwala siyang sa pagkakataong ito ay may tsansa siya. Wala siyang pakialam kung tanggapin man ang kanyang mungkahi o hindi, niyang kapalaran ng tagapagmana ng Holy Sword. Ang nais lang niya ay magtanim ng duda laban sa Divine Monk dahil kapag lumaki ang mga ito, kahit ang pinakamalakas na haligi ay maaaring gumuho. Iniisip niya kung ano talaga ang inaasahan ng lahat mula sa sitwasyong ito. Bigla, isa sa mga miyembro ng konseho ang nagtaas ng kamay, nakakakuha ng atensyon ng lahat. Tinanong ni Mo kung bakit kailangang sila ang maunang mag-provoke sa tagapagmana ng Holy Sword. Sa ekspresyon ng mukha ni Soul, malinaw na hindi niya inasahan ang tanong na ito. Nagpatuloy si Mo, sinasabing wala namang masama sa kasalukuyang desisyon nila at mas mabuting sundin ang napagkasunduan sa nakaraang pulong. Sigurado si Soul na si Mo ang kanyang pinakamalaking taga-suporta, kaya't hindi niya maintindihan kung bakit ito biglang kumilos ng taliwas sa inaasahan. Sa puntong ito, sinuportahan ni Ryan ang argumento ni Mo at sumang-ayon dito. Hindi rin moari ni Soul kung bakit pati si Ryan ay hamarang sa kanyang layunin. Nagpatuloy si Ryan, binanggit na mahalaga ang oras para sa kanila at hindi na dapat magdulot ng dagdag na problema. Sinabi niyang dapat panatilihin ang tagapagmana sa Merma Union ngunit sa tamang distansya, hindi masyadong malapit, ngunit hindi rin masyadong malayo. Hindi nais ni Ryan na palayasin ang tagapagmana ng Holy Sword mula sa unyon. Aniya, kung aalisin nila ito ngayon, mawawala hindi lang ang autoridad ng Divine Monk kundi magkakaroon din ng hindi makontrol na kapangyarihan na maaaring gamulo sa balanse ng kapangyarihan sa Merma. Hindi maunawaan ni Soul ang iniisip ni Ryan at hindi niya moari kung ano ang nangyayari sa pagitan ng dalawang lalaki. Sa kanyang paningin, parang alam din ni Chigal ang panganib na dulot ng tagapagmana ng Holy Sword. Sa wakas, inanunsyo ni Ryan na kung tatanggihan ng dalawang tagapagmana ang alok ng Tang Clan, ibabasura na ito. Tahimik na nakaupo si Su, iniisip na hindi pa ito ang katapusan at mayroon pa siyang pagkakataon. Matapos iyon, inanunsyo na ang pagpupulong ay tapos na at binati ang lahat ng magandang araw. Bagamat hindi natuwa si Soul sa resulta, wala na siyang pakialam dahil ang iba pang bahagi ng kanyang plano ay nagaganap ayon sa inaasahan. Malapit nang dumating ang sandali na haharapin ng siyentipiko ang kanyang pagsubok. Sa sandaling yun, ang siyentipiko ay nasa labas, lubos na nakatuon sa kanyang pagsasanay. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang lakas, hindi nagpapadala sa anumang abala. Habang humihinga ng malalim, dama niya ang lakas ng kalikasan sa paligid. Ngunit bigla niyang naramdaman ang isang daloy ng enerhiya sa kanyang likuran, isang kakaibang enerhiya mula sa isang estrangherong nakatayo sa likod niya. Sino ito? Tanong niya sa sarili, napagtanto na hindi ito si Mo o si Hayop dahil iba ang enerhiyang taglay nito. Tinanong ng estranghero kung bakit siya tumigil at iminungkahing ipagpatuloy ang pagsasanay. Naisip ng siyentipiko na kahit ngumiti ang taong ito, walang mabuting intensyon ang nakatago sa likod ng ngiti nito.
Napansin din niya na kilala niya ang lahat ng mukha at pangalan sa Merma Union, ngunit ang estrangherong ito ay hindi kabilang sa kanila. Muling nagsalita ang estanghero, "Ano ito? Ayaw mo bang magpatuloy?" Sumagot ang siyentipiko, "Hindi sa ayaw ko, ayokong magpakita ng kawalang galang sa pagpapakita ng aking kakulangan." Tumawa ang estanghero at nagtanong kung bakit siya ginagalang ng ganoon. Ipinaliwanag ng siyentipiko na nararamdaman niya ang napakalakas na enerhiya sa kanya. Mas lalong tumawa ang estanghero ngunit hindi yun ikinatuwa ng siyentipiko, lalo nang tanungin siya nito, "Paano ka nagkaroon ng lakas ng loob na husgahan ako?" Dagdag pa nito, "Hindi ka ba natatakot na baka mamatay ka ngayon?" Kalma namang tumugon ang siyentipiko, "Maging ang langit ay hindi nagpaparusa sa maliliit na kasalanan tulad ng paghula ng panahon, kaya bakit ako matatakot?" Napaisip ang estanghero sa sagot na yon, at bigla ring naglaho ang enerhiya sa paligid niya. "Hindi lang matalino ang iyong dila, matapang ka rin," sabi ng estanghero habang tinititigan ang siyentipiko. Nagtanong pa ito, "Hindi mo ba gustong sumama sa akin?" Tumugon ang siyentipiko na may mga hindi pa siya natatapos na gawain, kaya't hindi siya maaaring sumama. Ngunit kumbinsido ang estanghero na wala siyang karapatang tumanggi at sinabi pa, "Kapag sumama ka sa akin, wala kang dapat ikatakot." Tumugon ang siyentipiko, "Ang tiwala ay nabubuo sa mga pangakong tinutupad sa isa't isa. Hindi ko maaaring sirain ang aking pangako kahit walang sisihin sa akin." Tinanong ng estanghero, "Yun lang ba ang dahilan ng iyong pagtanggi?" Tumugon ang siyentipiko na kahit ano pa ang ialok sa kanya, hindi niya iiwan ang lugar na yon. Naramdaman ng estanghero na minamaliit siya ng siyentipiko, kaya't biglang lumakas ang enerhiya sa paligid niya. Ngunit nanatiling matatag ang siyentipiko, tiwala sa kanyang mga salita. Hindi maintindihan ng estanghero kung sino talaga ang kanyang kaharap at nagtanong, "Paano mo nagagawang tratuhin ako ng ganito?" Pagkatapos, may halong pag-aalinlangan, nagtanong ito, "Ikaw ba si Anhyu?" Nang malaman ng estanghero na ang tagapagmana ng Holy Sword ang nasa harap niya, kalmadong sumagot ang siyentipiko, "Oo, ako yun, ngunit hindi ako ang tagapagmana ng Holy Sword." Sinabi ng estanghero na tigilan ang pagbibiro at muling inalok ang siyentipiko na sumama sa kanya. Dagdag pa nito, "Kung hindi ka sasama, papatayin kita ngayon." Ang enerhiyang bumalot sa katawan ng estanghero ay nakamamangha, at ang bilis ng kanyang pag-atake ay nakakatakot. Ngunit naisip ng siyentipiko na hindi talaga siya papatayin ng estanghero, kahit na tila kabaligtaran ang ipinapakita nito. Bukod dito, wala man lang kahit kahoy na espada ang siyentipiko. Alam niyang wala siyang ibang magagawa kundi umasa sa tulong. Biglang tumigil ang atake bago pa man siya tamaan. Parang may isang malakas na hangin ang pumihil dito, at isang maliwanag na liwanag ang nagpakita sa paligid, kasabay ng pagtaas ng ulap ng alikabok. Nagulat ang estanghero at bumulong, "Yan ba ang 100 Steps of Spirit Feast?" Sa sandaling yun, narinig ang isang pamilyar na tawa. Lumitaw ang isang monghe at masayang nagsabi na kanina pa niya iniisip kung sino ang nag-iingay malapit sa kanyang tahanan mula pa noong madaling araw. Pagkatapos, hinarap niya ang estanghero, at sinabi niyang hindi niya inaasahan na makikita ito sa lugar na yon. Higit pa rito, hindi niya akalaing ang partikular na taong ito ang magpapakita sa ganoong lugar. Nagpakita ng kaba ang lalaki habang lihim niyang napansin na mas tumalas ang teknika ng monghe. Ang 100-step spirit feast nito ay mas kahanga-hanga, ngunit sinabi ng monghe na hindi ito maihahambing sa kanyang pares ng mga lasong talam. Sumagot ang lalaki, "Kung ganoon ang iniisip mo, bakit hindi tayo magtagisan?" Habang naghahanda para sa labanan, malinaw na ipinapakita ng kanyang hitsura na handa siyang subukan ang kanyang kakayahan sa isang duelo. Hindi napansin ng monghe na mas malakas ang mga atake ng lalaki kaysa noong una. Iniwasan ng monghe ang mga suntok, pinapanood ang pagtaas ng galit nito habang nanatili ang ngiti sa kanyang mukha. "Hindi ka pa rin nagbago, ano?" tanong ng monghe. Pagkatapos ay iniunat ang isang kamay, itinuro lamang ang hintuturo. Sa kabila ng lahat ng atake sa kanya, isang daliri lamang ang ginamit ng monghe upang pigilan ito. Tumalon ang lalaki ng mataas, naghahanda para sa panibagong hampas. Sa kalmadong tono, tumugon ang monghe sa mga naunang salita nito, binibigyang diin ang katigasan ng ulo ng lalaki, at gumawa ng isang mabilis na galaw. Hawak ang latigo, mabilis na inihampas ito ng lalaki, na para bang nagpapakawala ng makamandag na bitag. "Ito ba ang red snake trap?" naisip ng monghe, sabay amin na ang mga latigo ng lalaki ay kahanga-hanga. Samantala, nagsimulang bumalot ang malakas na enerhiya sa katawan ng monghe,
isang eksenang nakamamangha. Gumamit ang lalaki ng isang red enhanced technique na nagpapataas ng kanyang konsentrasyon at lakas. Ngunit nanatili ang monghe na kalmado, tila walang anumang epekto ang atake sa kanya. Namangha si Yon nang makita na isang hakbang lamang ang ginawa ng lalaki ngunit bigla itong nawala sa paningin, napakabilis na imposibleng sundan. Maya-maya, muling nagpakita ang lalaki sa harap ng monghe, may hawak na latigo, handa sa panibagong atake. Parang galit na galit ka ngayon, puna ng monghe, at tinanong, ano ba ang ikinagagalit mo? Sa kabila ng sunod-sunod na atake ng lalaki, nagawa pa rin ng monghe na iwasan ang mga ito gamit lamang ang kanyang hintuturo. Biglang nawala ang enerhiya sa paligid ng lalaki at malumanay siyang bumagsak sa lupa. Matagal na rin mula nang huli tayong magkita, sabi ng monghe, at dagdag pa, ni hindi mo man lang ako binati. Sumagot ang lalaki, hindi ko babatiin ang isang taong sumire sa kasunduan sa Mount Hoa. Hindi sumang-ayon ang monghe at nagtanong, patay na ba ang poisonous god matapos kumain ng napakaraming lason? Tumutol ang lalaki, nagpatuloy ang monghe sa pagtatanong, buhay pa ba ang iba? Kung ganoon, paano mo nasabing nilabag ko ang kasunduan sa Mount Hoa? Hindi pa rin maunawaan ng monghe, kaya tinanong niya, ibig bang sabihin nito ay malapit na akong mamatay? Tinuro ng lalaki si Yon na tila sinasabi na ito ang tinutukoy niya. Hanggang kailan mo ipapalaganap ang chismis na siya ang tagapagmana ng Holy Sword? Tanong ng lalaki na halatang naiinis. Lumingon ang monghe kay Yon, naguguluhan, at tinanong, sino ang tagapagmana ng Holy Sword? Sumagot ang lalaki, hindi ba't ikaw ang nagsabi na siya ang tagapagmana? Lalo pang nagulat ang monghe at sinabi, hindi. Dagdag pa niya, maaaring mag-imbento ng kahit ano ang mga tao, pero bakit ba napakalaki ng pakialam mo? Kung ganoon, hindi ko na maaaring paniwalaan ang iyong mga salita, sagot ng lalaki. Kalma pa ring tanong ng monghe, napakadali mo namang maniwala sa mga chismis. Ang pangalan ng lalaki ay Yam, at sinabi niyang hindi siya nagtitiwala kahit kanino. Sumagot ang monghe, wala kang ebidensya na nilabag ko ang kasunduan sa Mount Hoa. Sa puntong ito, biglang nagsalita si Yon at nagbigay ng hindi inaasahang mungkahi, tanungin ang Holy Sword tungkol dito. Bagamat hindi lubos na nauunawaan ni Yon ang sitwasyon, sinabi niyang tiyak na hindi magsisinungaling ang Holy Sword. Kung gusto mong malaman ang katotohanan, mas mabuting tanungin mo siya ng personal, ani Yon. Ngunit iginiit ni Yam na sasamahan niya si Yon dahil hindi niya maaaring interogahin ang Holy Sword nang walang sapat na ebidensya. Naging palaisipan nito para kay Yon kung ano ang sasabihin, ngunit pinaliwanag ng monghe na ito ay magiging problema. Itinuro niya si Yon sa likod niya at sinabi, ang batang ito ay akin. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Yam na halatang nagulat. Ipinaliwanag ng monghe na matagumpay na naipasa ni Yon ang pagsusulit para sa sekretarial na posisyon at katatapos lamang ng kanyang pagsasanay. Ayon dito, si Yon ay miyembro ng Union, at sa gayon, kabilang din siya sa Union. Idinagdag ng monghe na kung pipilitin ni Yam na isama si Yon, nilalabag nito ang kasunduan sa Mount Hoa. Hindi nakapagsalita si Yam at napilitang kagatin ang kanyang labi sa inis. Sa huli, tinanong niya si Yon, ikaw ba ang sekretaryo ng Union? Tahimik na tumango si Yon bilang tugon. Tumugon si Yam, sa prinsipyo, wala akong inaasahan, lalo't ang impormasyong ito ay galing sa pamilya Tang. Pagkatapos nito, tumalikod siya at nagsimulang umalis, hindi man lamang tinanggap ang alok ng monghe na magtimpla ng tsaa. Ngunit bago siya tuluyang umalis, muling binalingan ni Yam si Yon at nagbabala, magkikita tayo ulit. Kasunod nito, mabilis na tumalilis si Yam, halos naglaho sa tanawin. Naiwan si Yon na nag-iisip kung sino ba talaga ang lalaking yon. Ipinaliwanag ng monghe na si Yam ay kilala bilang Iron Blood King of Death, isa sa pinakamalamig at pinakabrutal na tao na nabuhay. Isa siyang lalaking kayang kumuha ng buhay ng iba nang walang alinlangan, sabi ng monghe, at kinasusuklaman niya ang mga bagay na hindi umaayon sa kanyang plano. Idinagdag pa niya na si Yam ay galit na galit kay Lee Kum-hak dahil naniniwala itong ninakaw nito ang lahat ng karangalan na dapat ay sa kanya. Binalaan ng monghe si Yon na kung sakaling magkaharap sila ni Yam, kailangang mag-ingat siya ng husto. Samantala, inalala ng monghe na nangako si Yam na babalikan siya upang tiyakin kung totoo ang mga salita ng marangal na monghe. Subalit napansin ni Yon na may kakaiba sa sinabi ng monghe, kaya't nagtaka siya kung may tinatago itong impormasyon. Napabuntong hininga ang monghe at sinabing nakakainis ang mga tagapag-usig na yon.
Idinagdag niyang hindi pa rin niya maunawaan kung bakit patuloy na kumakalat ang maling balitang si Yun ang tagapagmana ng Holy Sword. Dahil sa mga chismis na ito, nagdulot ito ng kaguluhan sa Moms Union, at siya mismo ay kinwestiyon tungkol sa pagkakakilanlan ng sinasabing tagapagmana. Tama ba na sinabi ko ang lahat ng nalalaman ko? Tanong ng monghe. Sa puntong yun, naisip ni Yun na ang chismis ay kumalat na sa buong Jianghu. Tinanong ni Yun ang monghe kung yun ba ang dahilan kung bakit sinabi nito na siya ang tagapagmana ng Holy Sword. Tumugon ang monghe na hindi niya sinabi yun, ngunit kinwestiyon ni Yun, ngunit hindi mo rin itinanggi ang chismis na yun. Hindi maunawaan ng monghe kung bakit siya ang sinisisi, ngunit ipinaliwanag niyang hindi naman siya nagsisinungaling. Masaya lang akong makita kung paano nagkukumahog ang mga mayayabang na ito dahil sa maling balita, dagdag ng monghe, na tila naaalala ang mga nakakatawang sandali. Hindi natuwa si Yun, ngunit naisip niyang mahirap din ipaliwanag ang lahat sa bawat tao. Kung gayon, sino ang nagsimula ng chismis na ito? Tanong ni Yun. Sumagot ang monghe, kung hindi ka kumbinsido, maaari mong siyasatin ang North Sea. Sa kanyang pag-iisip, biglang naalala ni Yun ang anino ng ilang tao. Hindi ba't tinawag ng may-ari ng Ice Palace ang isang tao na Master of the Setting Sun? Binalaan ng monghe si Yun, sinabi ko na sa iyo, ang mga babae ay laging nagdudulot ng problema. Kahit ang Buddha ay hindi kayang lutasin ang alitan sa pagitan ng kalalakihan at kababaihan. Hindi alam ni Yun kung paano lutasin ang sitwasyon, kaya iminungkahi ng monghe na kausapin muli ang mga kinatawan at ipaliwanag na hindi siya ang tagapagmana ng Holy Sword. Nagpasalamat si Yun sa mungkahi ng monghe dahil naunawaan niyang kung hindi siya makikialam, lalo lamang lalala ang sitwasyon. Gayunpaman, sinabi ng monghe, kung ayaw mo, hindi mo kailangang gawin, ngunit halatang parang nag-aasal bata ang monghe. Napansin Yun na tila may nais pang sabihin ng monghe, kaya tinanong niya ito. Well, dahil tinanong mo, sasagutin ko. Tutal, may bahaging responsibilidad ko rin ito, sagot ng monghe. Tinanong niya si Yun kung narinig na ba nito ang tungkol sa 5 banal na namumuno, isang santo, isang monghe, isang hari, isang Diyos, at isang nakalilihim. Sa gitna ng dakilang digmaan sa pagitan ng katarungan at kasamaan, 5 pinakamagagaling na martial artist ang lumitaw sa Jianghu. Bagamat walang sinuman sa kanila ang makapaghula ng resulta ng digmaan, ang kanilang mga kilos ang tumukoy sa kapalaran ng maraming mandirigma. Hindi man sila direktang lumahok sa mga labanan sa battlefield, nadamay pa rin sila sa digmaan. At noon, nag-alok ang isang monghe ng paraan upang maiwasan ang ganap na pagkawasak. Naunawaan Yun na ito ang parehong kontrata na may kaugnayan sa Mount Hua. Ipinaliwanag ng monghe ang mga alituntunin, ang 5 pinuno at ang kanilang mga kalyadong grupo ay hindi maaaring maglaban-laban. Mahigpit na ipinagbabawal sa kanila ang magpalaki ng mga tagapagmana. Sino mang partido na lumabag sa kontrata ay agad na mapaparasahan. Ipinapahiwatig nito na ang bawat isa ay dapat magpatuloy sa sarili nilang landas nang hindi ginugulo ang iba. Ang pagbabawal sa pagpapalaki ng mga tagapagmana ay nilayon upang maiwasan ang pag-usbong ng isa sa kanila laban sa 4. Gayunpaman, kung may sino man sa kanila na magpalaki ng tagapagmana, magbabago ng husto ang balanse ng kapangyarihan. Gumana ang sistemang ito, paliwanag ng monghe. Gayunpaman, inamin niyang mayroong maliit na butas sa kontrata. Noong panahon ng dakilang digmaan, tinalikuran ng 5 pinuno ang kanilang kaugnayan sa kani-kanilang mga grupo. Ang Poison God mula sa pamilya Tang ay iniwan ang kanyang posisyon bilang pinuno at ipinasa ito sa kanyang tagapagmana. Ang monghe, sa kabilang banda, ay nagdeklara na hindi na siya babalik sa Shaolin Temple. Ngunit sa isang pagpupulong ng 5 pinuno sa Mount Hua, inihayag ang paglikha ng Moram Union sa kanyang pangalan. Natapos ang dakilang digmaan, at napagkasundoan na ang lahat ng paaralan ng martial arts ay dapat sumali sa Moram Union. Sino man ang tumanggi ay sasailalim sa mga parusa. Ipinaliwanag ng monghe na sino mang pangkat na hindi kasapi ng Moram Union ay automatikong nagiging kaaway nito. Dagdag pa niya, wala ni isa sa 4 pang pinuno ang kasalukuyang nakikialam sa mga gawain ng kanilang mga paaralan. Sinabi rin ng monghe na ang Moram Union ay may patakaran na ang sino mang paaralan na hindi kasapi ay itinuturing na kalaban nito. Sa puntong ito, ganap nang naunawaan ni Yun ang lahat. Kung ang isa sa 5 pinuno ay makikialam sa mga gawain ng kanyang paaralan at hindi kasapi ng Moram Union, agad siyang ituturing na kaaway ng Union at ng Divine Monk Yun. Sa ganitong paraan, lalabag din ito sa kasunduan sa Mount Hua. Yes, isang maliit na butas na ito,
kung matatawag mo yun, sabi ng monghe. Para sa kanya, ito ay tila isang laro sa gilid ng bangin. Sa ganitong paraan, napilitan ang lahat na sumang-ayon sa kasunduan sa Mount Hoa. Dahil dito, hindi na makapanatili sa Jianghu ang iba pang apat na pinuno. Tinanong ba nila ang tungkol sa butas na ito? At bakit hindi nila ito binawi? Tanong ni Yon. Alam nila, sagot ng monghe, ngunit ang kanilang pride ang pumihil sa kanila na bawiin ang kanilang salita. At 2 laban sa 3, hindi sila maaaring manalo. Hindi ito sa pilitan. Ganoon lang talaga gumagana ang mundo ng martial arts, dagdag ng monghe. Dagdag pa ng monghe, hinangad niyang wakasan ang dakilang digmaan at pagkatapos nito, iniwan niya ang Stalking Dragon Pavilion tulad ng ginawa ng iba. Bagamat maraming naunawaan si Yun mula sa paliwanag ng monghe, nanatiling malinaw sa kanya na ang Iron Blood King ay naloko pa rin. Hindi naging mahirap para sa Moram Union na wakasan ang digmaan sa pagitan ng katarungan at kasamaan. Ang apat na pinuno ay umurong na balewala ang balanse at lahat ay pagod na sa mahabang digmaan. Gayunpaman, hindi maikakailang maraming dugo ang naitigis ng unyon upang maabot ang layunin nito. Sinabi ng monghe na kahit natapos ang dakilang digmaan dahil sa Moram Union, marami ang nagbago sa Jianghu. Dagdag pa niya, wala na rin siyang gaanong natitirang panahon sa kanyang buhay, kaya sinusubukan niyang makuha ang suporta ni Yon. Ngunit hindi niya maunawaan kung bakit ang mga kabataang tulad ni Yon ay tila sinisisi ang matatanda. Nakabasa ka na ba ng maraming aklat, ngunit wala man lang nagturo sa iyo ng tamang asal? Tanong ng monghe. At ang espadang ito, bakit hindi mo tinanggap mula sa mahina at matandang tao? Dagdag pa niya. Pinunari ng monghe na lahat ay nagtratrabaho para sa kapakanan ni Yon, ngunit tila reklamo lamang ang naririnig mula sa kanya tungkol sa mga tsismis. Ipinaliwanag ng monghe na hindi siya isang mahina at matandang tao, at ang espada ay hindi simpleng regalo. Tumingala ang monghe sa langit, nakatingin sa walang katapusang bughaw, at sinabi, gusto ko lang na maunawaan mo kung paano nakasaayos ang mga bagay dito. Sinabi ng monghe na wala siyang hinihingi mula kay Yun at hindi rin siya humiling ng anumang bagay mula sa kanya noon. Dagdag pa niya, kung nais mong manatili dito, manatili ka. Kung nais mong umalis, maaari kang umalis anumang oras, at walang pipigil sa iyo. Napaisip si Yun at nagtanong, kung gayon, maaari ba akong bumalik sa aking probinsya, magtayo ng paaralan doon, at tuluyang putulin ang ugnayan sa Moram? Napatawa ang monghe sa tanong na ito. Alam niyang kung magtatayo ng paaralan si Yun, si Lee Kum-hok ay tiyak na bibisita, at hindi magpapabaya ang iba't ibang mga pangkat. Sinabi pa ng monghe na malamang ang mga kinatawan ng Ice Palace mula sa North Sea ang unang darating. Dagdag pa niya, marahil, dapat kang magsimula ng sarili mong pangkat at tawagin itong, sabihin na nating, school faction. Ipinaliwanag din ng monghe na kahit walang makialam tulad ni Lee Kum-hok o ng monghe mismo, hindi basta-basta mapuputol niyon ang ugnayan sa Moram Union. Tama, bakit ka ba pumunta sa Moram Union sa unang lugar? Bakit hindi ka bumalik sa iyong probinsya? At bakit ka naging sekretaryo? Tanong ng monghe habang nakatingin kay Yon. Ipinaliwanag ni Yon na gusto niyang gumawa ng isang bagay kaya tinanggap niya ang alok ng trade organization Tiger Stone. Ngunit maaari naman siyang magtayo ng paaralan sa kanyang probinsya. Ngayon, hindi na niya maintindihan kung bakit siya sumali sa Moram Union. Itinuro ng monghe ang dibdib ni Yon at sinabing, malalim sa iyong dugo ang masidhing pagnanasa para sa espada. Dagdag pa niya, napansin niyang malaki ang pagkakahawig ni Yon kay Lee Kum-hok. Pareho nilang nais maabot ang rurok ng sining ng espada at naghahangad ng isang karapat-dapat na kalaban. Ngunit binigyang diin ng monghe ang pangunahing pagkakaiba sa pagitan nila. Alam ni Lee Kum-hok ang kanyang nais, samantalang ikaw, hindi. So, ibig bang sabihin ito ay pag-aari na ako ng Moram? Tanong ni Yon. Hindi tuwirang sinagot ng monghe ang tanong na ito. Iniwan si Yon sa kalituhan na wala pa ring malinaw na kasagutan. Nadama ni Yon ang pamilyar na galit dahil iniwan siya ng banal na monghe nang hindi nalulutas ang anumang problema niya. Napaisip siya kung paano nga ba dapat mabuhay ng tama bilang isang tao. Ngunit sa paglaon, napagtanto niya na hindi siya direktang tinanong ng monghe. Gusto ng monghe na siya mismo ang makahanap ng sagot kung anong klaseng tao ang nais niyang maging. Samantala, opisyal na napagpasyahan ang pagpapalawak ng mga sangay ng Meme Union, na labis na nagpabisi sa lahat ng miyembro ng organisasyon. Nagsimula silang magtayo ng mga bagong gusali, magpalawak ng mga luma, at magtalaga ng mga bagong pinuno, sekretaryo, at sundalo.
Sa kabutihang palad, nanatili si Yun, kasama sina Jo Sik at Pong Odo, sa HJO, patuloy na ginagawa ang kanilang mga gawain. Madalas silang mag-usap, nagtatalakay ng iba't ibang paksa at mga balita. Sa isang pag-uusap, nabanggit ni Wong ang tungkol sa Namon family, na kamakailan lang ay nagkaroon ng sagupaan laban sa mga pirata. Nagulat si Wong dahil hindi siya pamilyar sa pangyayaring yun. Ipinaliwanag niya na hindi niya naabutan ang mga ito nang maglakbay siya pababa sa ilog. Sa kanilang usapan, napagkasunduan nilang may kinalaman ang trade organization Tiger Stone sa insidenteng ito. Ayon sa kwento, sinalakay ng mga malulupit na pirata ang barko ng trade organization Tiger Stone, ngunit pinigilan sila ng Namgang family. Bagamat natalo lamang ng Namgang family ang ilang pirata, malinaw na kung mas lalawak pa ang kanilang hakbang, ang ibang paaralan na kumikita mula sa ilog na iyon ay hindi rin papayag na manahimik. Isang tao ang nagkomento na kung tuluyang lipulin ng Namgang family ang mga pirata, tataas ang kanilang katayuan, at malalaman ito ng ibang paaralan. Malamang, susubukan ng iba pang paaralan na kontrolin ng Namgang family. Napaisip ang ilan kung bakit alam na alam ng taong ito ang ganitong mga bagay. Sinagot niya, hindi ba't lahat ng makapangyarihan ay kumikilos sa parehong paraan? Samantala, sa kampo ng kapitan ng mga malulupit na pirata, si Yusem, tumayo ito mula sa kanyang upuan at tumingin sa kanyang likuran. Lumapit ang isa sa kanyang mga tauhan, yumuko ng mababa, at iniulat na handa na ang kanilang ambush. Ngunit may tanong pa ang kanyang aide na si Jiang Sam. Tinatanong niya kung dapat ba talaga nilang sundin ang planong yun, lalo na sa kasalukuyang sitwasyon. Tumawa ang kapitan at sinigurado kay Jiang Sam na huwag mag-alala. Itinuro niya ang makitid na daan, tila may malalim na plano para sa kanilang susunod na hakbang. Sa isang makitid na daan na napili ng kapitan ng mga pirata, tinukoy niya ito bilang ang pinakamahusay na lugar para sa isang ambush. Gayunpaman, binigyang diin ni Jiang, Scar, na ang mga Namgang ay hindi pangkaraniwang kalaban. Sinigurado naman ng kapitan na ang ibang senior aides ang manggaguna sa ambush, at ang tungkulin ni Scar ay atakihin ang mga miyembro ng Namgang family at umatras sa tamang sandali. Habang naguguluhan si Scar, naisip niya kung posibleng kamatayan ang kanyang haharapin. Tinanong niya kung magagawa ba ng mga nasa ambush na harangan ang pag-urong ng Namgang family. Sumagot ang kapitan na hindi lamang sila ang naroon, kundi pati si Yimushim, ang master ng Ruthless Merit. Dagdag pa niya, abala ang pangunahing puwersa ng Namgang family sa Imperial Heaven Squad, kaya't ang kailangan lamang nilang gawin ay magbigay ng oras. Habang nagmamasid si Scar sa kapitan, napaisip siya kung dapat ba siyang tumakas. Ngunit isang tanong ang hindi maalis sa isip niya, mananalo ba kami? Maya-maya, nagsimula silang maglakbay sakay ng kanilang mga kabayo. Ang mga kinatawan ng Namgang family, kasama si Namgang Sang, ay nasa daan din. Habang sinusuri ni Sang ang paligid, napansin niyang kainahinala ang makitid na daan. At inisip niya na posibleng may ambush doon. Subalit, naniniwala ang kanilang kapitan na hindi magiging ganoon kasimple ang galaw ng kalaban. Itinanong ni Sang kung ano ang gagawin nila kung sakaling maipit sila sa bitag. Tinuro ng kapitan ang kanyang hukbo, 25 magigiting na sundalo at 100 mandirigma mula sa iba't ibang paaralan. Hindi tayo basta-basta mako-corner, wika nito. Binigyan ng kapitan si Sang ng pahintulot na mag-reconnoiter. Sa isang sipol ni Sang, sumama ang ilan sa kanyang tauhan. Habang sumusugod si Sang upang inspeksyonin ang daan, pinagmasdan ng kapitan ang sigasig ng binata at napaisip na taglay ng kabataan ng Namgang family ang kakaibang alab. Inisip rin niyang napakaganda ng panahon ngayon para sa madugong labanan. Sa kabilang banda, nakita na ng mga pirata ang paparating na grupo ng Namgang. Napagtanto ni Scar na totoo ang sinabi ng kapitan, totoong dadaan ang Namgang family sa araw na ito. Inutusan niya ang kanyang tauhan na maging handa at huwag makipaglaban ng mag-isa. Ang trabaho natin ay magpaliban lamang sa kalaban, paalala niya. Kasabay nito, sinabihan niya ang mga tauhan na iwasan ang kamatayan. Napansin ni Scar na 6 lamang ang nakikita niyang kalaban at nagtanong kung nasaan ang natitirang hukbo. Ipinaalam sa kanya na nasa likuran ang karamihan. Napagtanto ni Scar na ang 6 ay mga tiktik lamang, habang ang pangunahing hukbo ay nasa likuran. Hindi niya alam kung ano ang gagawin, ngunit alam niyang kung mananatili sila sa kanilang lugar, maaaring maputol nila ang pag-urong ng kalaban. Habang dahan-daang naglalakbay sina Sang at ang kanyang mga tauhan, inutusan ni Scar ang kanyang mga tauhan na maghanda.
Napansin niya na tila walang pakiramdam ng panganib o focus ang mga mandirigma ng Namgang family. Ang mga mamamana ng mga pirata ay nakapwesto na, handa sa pag-atake. Sa hudyat ni Scar, tinuro niya ang kalaban at sinimulan ang atake. Tumunog ang mga palaso na dumaan sa pagitan ng mga dahon. Nang mapansin ni Sang ang mga palaso, huli na ang lahat, nakita niya ang mga matutulis na dulo ng palaso na mabilis na papalapit sa kanya. Pumutok ang mga palaso, tinamaan si Sangman at ang kanyang mga kasamahan pati na rin ang kanilang mga kabayo na nagpadapa sa kanila. Nang bumagsak ang mga kabayo, nagsipagsugod ang mga pirata mula sa kanilang mga kuta sa mga Dalesdes, lahat ay armado at handang makipaglaban. Narinig ng kapitan ang magulong ingay mula sa harap, at nitandaan niyang pamilyar ang tunog ng mga kalabit ng mga espada. Pinagalitan niya ang mga kalaban at iniutos sa kanyang mga tauhan na magmadali at habulin si Sangman. Matapos ang ilang sandali, narating nila ang makitid na kanyan kung saan naglalaban na ang mga puwersa. Agad na hinugot ng kapitan ang kanyang espada at sinumpa ang mga kalaban. Sa hindi inaasahan, naitapon siya mula sa kanyang kabayo na para bang tinamaan ng kidlat. Ilang sandali pa, nakatayo na siya sa ibabaw ng katawan ni Sangman, pinapalagan ang mga kalaban sa paligid. Nang subukan ni Sangman na tawagin siya, tinamaan siya sa mukha at napalipad sa gilid. Habang pinagmamasdan ng kapitan ang labanan, isang malakas na kalaban ang sumulpot sa harapan niya, si Scar, isang bihasang mandirigma at mahusay sa pakikidigma. Isang matinding labanan ang naganap sa pagitan nila, na puno ng galit at determinasyon. Bawat suntok ay may kasamang dugo, at ang labanan ay nagiging mas matindi. Habang patuloy na nakikipaglaban, nagplano si Scar ng kanyang susunod na hakbang at iniutos sa kanyang mga pirata na mag-urong. Hindi maintindihan ni Quan, ang kapitan ng Namgang family, kung ano ang nangyayari, at nagsugod siya upang harapin ang kalaban. Ngunit sinalubong siya ng mga palaso na napilitan siyang pigilan gamit ang kanyang espada. Ang mga palasong ito ay nagpaiwas sa kanya at nagbigay daan para makatakas ang mga pirata. Habang nagtakbuhan ang mga pirata, iniutos ni Quan sa kanyang mga tauhan na habulin ang mga ito at huwag payagang makaalis. Tinanong niya ang isa sa mga nagtatakbuhang sundalo kung maayos siya, at sinagot naman siya ng oo. Pinuntahan nila si Sangman at nadatnan nilang hindi naman delikado ang kanyang kalagayan, bagamat malalim ang sugat na kinakailangan ng agarang lunas. Nagngalit si Quan na ipinangako na tutugisin niya ang mga pirata at pagpaparusahang mabuti ang mga samugat sa Namgang family. Hindi nagtagal, tumalon siya sa kanyang kabayo at iniutos na magmadali upang mahabol ang mga kalaban. Alam ni Quan na mayroon silang kalamangan sa bilang, kaya't hindi niya pinatawad ang mga pirata sa kanilang pagsalakay. Sa isang matinding labanan, napapaligiran sila ng 200 kalaban sa isang makitid na lambak. Sa una, tila naging matagumpay ang sorpresa, ngunit hindi matitinag ang tapang ni Quan at ang maayos na koordinasyon ng kanyang mga tauhan. Habang binabaybay ang laban, sumigaw si Quan, paano kayo maglalakas loob na labanan ng aming pamilya? Ang labanan ay nagsimulang hamina, at pareho nang nagharap ang mga kalaban at ang mga miyembro ng Namgang. Ngunit bago magsimula ang isang bagong atake, biglang pumutok ang isang nakatagong palaso. Mabilis na itinulak ni Quan ang kanyang espada upang itaboy ang palasong yon, ngunit naramdaman niya ang kakaibang lakas na dulot nito. Nakita niyang isang kabayo ang nagdadala ng archer, at sa mga damit nito, alam niyang mula ito sa Imperial Sky Squad. Bagamat kaunti lamang sila, 30 mandirigma, nag-utos si Quan na magsimula ng pagtatanggol at maghanda sa labanan. Nagtagpo ang mga mata ni Quan at ang kapitan ng Imperial Sky Squad, at naramdaman ang matinding tensyon sa hangin. Sino kayo, at bakit kayo nakikialam sa mga gawain ng Namgang family? Tanong ni Quan. Sinagot ng kapitan ng Imperial Sky Squad ang tanong ni Quan nang walang kaunting awa. Sa halip ng sagot, nagpakita sila ng malamig na pagtawa at sinabi, mas marami kang sinasabi, ibig sabihin takot ka. Pinagtawanan nila si Quan, ngunit ang sinag mula sa kanyang espada ay tumama sa kanilang mata, at sinabi ni Quan, magbabayad kayo ng buhay niyo para sa pagkamakabastos na iyon. Dahil dito, sabay-sabay silang nagtakbuhan, nagsisunggab ng mga espada habang ang alikabok ay pumailan lang mula sa mabilis na takbo ng kanilang mga kabayo. Nakita ni Quan ang kanyang target at nagpasya siyang tapusin na ang labanan sa kahit anong paraan, determinado siyang tapusin ang kalaban. Ngunit ang kakaibang ngiti sa mukha ng kalaban ay nagpapahiwatig na handa itong mamatay. Habang nagaganap ang labanan, ang batang may-ari ng tahanan ay nakaupo sa bintana,
pinapalakas ang mga kamay sa isang tasa ng mainit na tsaa. Ang kanyang isip ay abala sa iba't ibang mga usapin. Nais niyang malaman kung ano ang nangyari sa mga kaganapan sa Yi River. Paano na ang nangyari? Tanong niya. Sinabi ng Ice Ghost na nawasak na ang Namgang Squad at inamin ng Ice Ghost na ang Imperial Sky Squad ang may gawa nito. 46 na tao, tumulong sila sa mga Heartless Pirates, dagdag pa nito. Laking gulat ng batang may-ari dahil hindi niya inasahan na lilito ng ganoon kabilis ang squad na ito. Tinanong ng batang may-ari kung may balita na tungkol sa Meimei Union. Sinabi ng Ice Ghost na nakatuon lamang sila sa pagpapalawak ng kanilang mga sangay at hindi pa gaanong nagbago maliban sa paglitaw ng Iron Blood King of Death, Yam Jong. Nang tanungin siya tungkol kay Yam, sinabi ng Ice Ghost na walang pagbabago sa kanya, walang kainahinala. Kaya't nakapagdesisyon ng batang may-ari na hindi na kailangang magpatuloy ang pagmomonitor sa Namgang family at pinayagan niyang itigil ito, dahil batid niyang kailangan munang tiyakin ang mga layunin ni Wise. Napag-isipan ng batang may-ari na marami ang magbabago sa ilalim ng bagong may-ari ng Setting Sun na may-ari ng Namgang family. Ang tahanan ng Namgang family ay nasa Hafe City sa H Province. Ang Namgang family ay ranggo bilang ika-18 sa pinakamalakas na puwersa at isa sa 4 na malalaking pamilya sa Mima Alliance. Malawak ang impluensya nila sa buong Anu Province at Yanggu River, at kahit may rival na pamilya ang Gongsun sa Gansu Province, hindi naapektuhan ang kanilang reputasyon sa river trade. Patuloy na tumaas ang kanilang yaman at impluensya, kaya't dumami ang mga tao at kalakal na dumaan sa kanila. Ngunit isang malupit na balita ang kumalat, ang Namgang family ay nakatanggap ng matinding hampas. Sa galit ng ulo ni Jong, ang pinuno ng Namgang family, binangga niya ang kanyang kamay sa lamesa. Iniulat ng tagapayo ng pinuno na mula sa 25 miyembro ng unit, 8 ang napatay, 14 ang malubhang nasugatan, at 3 ang may bahagyang pinsala. Sa kabuuan, 34 na tao ang namatay, 74 ang malubhang nasugatan, at 13 ang may minor injuries. Habang nag-uusap ang mga miyembro ng Namgang, pinalakas pa ang galit ni Jong nang malaman na ang kapitan ng Punishment Squad ay napatay sa aksyon. Laking galit niya nang itanong kung sino ang may gawa ng lahat ng ito. Ipinakita ng tagapayo na ang 30 mandirigmang nagngangalang Imperial Sky Squad ay may kakayahan bilang mga first-class disciples, kaya't ang sino mang nakaligtas ay nagsabi ng mga detalye tungkol sa mga kalaban. Matapos itong marinig, naging malinaw na may mga makapangyarihang puwersa na sumusuporta sa mga kalabang ito. Isa sa mga tagapayo ng Namgang family ang nagsabi na ang problemang ito ay may malaking epekto sa buong Jianggu at kailangan itong pag-isipan ng maigi bago gumawa ng hakbang. Ngunit hindi maintindihan ng pinuno kung paano nila ito haharapin ng walang aksyon, lalo na't ang mga miyembro ng kanilang pamilya ay pinaslang. Tumayo siya mula sa kanyang upuan at nagsalita sa harap ng mga Sword Kings, kung may bundok sa ating daraanan, puputulan natin ito. Kung may dagat, paghahatiin natin ito. Tinawag niya silang mga elders ng Namgang family at sinabi na hindi maaaring malutas ang problema sa pamamagitan ng ordinaryong pag-uusap. Sino man ang ating kalaban, magbabayad siya ng dugo para sa mga nagawa niyang kasalanan. Inutusan niya ang tagapayo na buuin muli ang isang punishment squad, may parehong bilang ng mga mandirigma, ngunit ang mga ito ay dapat mula sa pinakamahuhusay na mag-aaral. Nagbigay ng babala ang tagapayo na kung magpapadala sila ng ganoong karaming mga disipulo, tiyak na hindi titingin ang Gansen family o ang Wooden faction ng walang ginagawa. Idinagdag ng isa pang tagapayo na tama ang sinabi ng unang tagapayo, at maaari itong magdulot ng masamang kahihinatnan at magsimula ng isang alitan. Ngunit hindi pumayag ang pinuno, ang ating reputasyon ay wasak na, aniya, at mariing idineklara na hindi siya magbabalik loob hanggang hindi niya natatakpan ng dugo ng kalaban ang mga libingan ng kanyang mga kapatid. Samantala, sa isang guest room ng Marima Union, pumasok si Yun at binati ang mga naroroon. Mukhang nag-aabang si GRE ng kanyang pagdating, kaya't naiintindihan ni Yun kung bakit may isa sa mga lalaki na nahihirapang makipag-usap sa kanya. Marahil dahil ito ang unang araw ng trabaho ng lalaki. Paano ako magiging unang magpapakilala sa elder? Tanong ni Yun, kaya't nagpa siya silang makipagkomunika bilang magkapantay. Habang binubuksan ng notebook para makita kung sino ang mga bisita sa araw na yun, napansin ni An na ang 5 tao ay mula sa Namgang family. Naalala niya ang Namgang family mula sa Dragon and Phoenix Conference, kung saan nakipaglaban sila laban kay Han at hindi sila nagkamali sa kanilang pagkatalo. Alam na niyang ang mga miyembrong ito ng Namgang family ay may mataas na reputasyon sa espada.
Ang Dragon and Phoenix Conference ay hindi pa matagal na nangyari, ngunit para kay On, parang napakatagal na nito. Marahil dahil sa maraming pagbabago sa kanyang buhay mula noon. Matapos siyang mawala ng trabaho, patuloy siyang nag-aalala sa hinaharap ng kanyang pamilya. Ngunit nang makatagpo siya ng bagong katatagan, nagsimula siyang mag-miss ng kanyang kalayaan. Isang lalaki mula sa Namgang ang nagdala ng 5 tao at pinayagan silang maghintay sa guest room habang dinala ang host. Nakatingin si On sa kanila at nagtaka kung sino sila. Isa sa mga kabataan ang lumapit kay On at nagsabi, "Hindi ko akalain na makikita ko ang isang matapang na siyentipiko dito." Idinagdag niya na ikinagagalak niyang makita si On dahil nakita niya siya sa huling Dragon and Phoenix Conference. Pagkatapos, lumapit siya kay On at sinabi, "Inaasahan ko na ang aklat hilig na ito ay naging sekretaryo ng Marima Union." Tinanong siya kung nasaan ang Haughty Princess ng North Sea. Naiintindihan ni On na hindi siya dapat makipagtalo, kahit na tila pinapalakas siya ng lalaki upang magalit. Nagpatuloy ang isa pang lalaki, "Tumigil ka na, hindi kami dito para maglaro." Sinabi ng isa pang lalaki na tapos na ang paghahanda at hinihintay na lamang ang kanilang pag-alis. Nabanggit ng lalaki na hindi siya magtatagal, na nagsasabing hindi siya magaling pakiramdam. Inutusan siya na gawin ang nais niya. Nagpasalamat si On at lumapit sa kanilang talahanayan upang magtanong. Hindi itutok ni On ang kanyang espada sa isang simpleng iskolar na may kahit kaunting patak ng lason ang mahina at walang laban na ito ay agad na malalagas. Tumuro siya kay On bilang isang tanda ng paghihirap. Lumapit ang isa pang lalaki at nag-alok na siya na ang magdadala, ngunit tumanggi si On, na nagsabing hindi niya ito kailangan. Tinanguan siya ng lalaki, ngunit tinanong siyang muli, "Hindi mo ba narinig ako?" Ang lalaki ay nagsimulang manginig sa takot at hindi makapagsalita. Sa puntong yun, tumayo si On mula sa kanyang upuan at tinitigan ng estudyante sa malamig na tinig, "Ako ang gag-abay sa iyo." Pagkalipas ng isang sandali, naglakad sila patungo sa kanyang kwarto. Binuksan ni On ang pinto at nagsabi, "Pumasok ka." Nang makita niyang umaalis ang estudyante, tinanong siya nito, "Huwag mong kalimutan ang aking bagahe sa guest room. Pwede mo bang kunin ito?" Sumagot si On, na gagawin niyang ipakuha ito sa iba. Ngunit paulit-ulit na sinabi ng estudyante, "Dapat ikaw ang kumuha." Kaya't nagsalita na lang si On, "Uulitin ko, gagawin ko ang lahat." Habang binabaybay ang sitwasyon, nagsimulang magtaka si On kung bakit ang batang ito ay tila kahawig ng Iron Blood King of Death. Isang mataas na alagad ng 5 Divine Rulers, ngunit sa parehong oras, may ugali itong parang batang nag-iintindi sa mga kalokohan. Pagkalipas ng ilang sandali, hawak na ni On ang mga gamit ng estudyante at nagsabi, "Narito ang iyong hiningi." Tumugon ang estudyante, "Oo, ginawa mo ang inutos ko. Kung inutusan kita na kumain ng espada, gagawin mo rin ba?" Animoy ang tanong ay katawa-tawa at hindi ka panipaniwala. Dismayado, nagpatira pa ang sekretaryo sa kanyang mga tuhod, humihingi ng tawad. Pagkatapos ay tinanong siya ng estudyante kung saan ang Mr. Namgan at ipinaabot ang direksyon para dalhin siya sa opisina. Sinabi ng sekretaryo na si Mr. Namgan ay lumisan na. Ngumiti si On at hiniling na siya na lang ang magdala ng mga gamit at lumakad patungo sa opisina. Habang naglalakad sila, sinalubong sila ng ibang sekretaryo at binati sila ni On. Biglang sumaksak ang isang espada sa lupa malapit sa kanyang paa. Hindi siya tumingin, kaya't hindi niya nakitang itinanim ang espada, ngunit nadama niya ito at nagdalawang isip kung anong biro ang mayroon ang lalaking may dilaw na damit. Tinawag siya ng ibang sekretaryo na tinutukoy ang kanyang hindi pagkatalisod. On ay napasigaw at napansin ng batang lalaki na humahalaklak at sinabing, "Buti na lang at hindi ka nahulog. Dahil sobrang hindi maganda ang magbukas ng espada ng isang mandirigma, maaari kang mawala ng ulo." Inhale at exhale, On ay nagpatuloy ng tahimik, nangingiti ngunit tahimik. Tinutok na ni On ang tingin sa estudyante at sinabi, "Pwede bang huwag kang magsalita?" Hindi pa rin naintindihan ng estudyante kung kailan dapat ilabas ang kanyang espada at patuloy siya sa pagpapakita ng ugali ng isang hindi bihasang alagad. Dagdag pa ni On, hindi rin alam ng estudyante ang kahalagahan ng kanyang mga aksyon at ipinagmumukha ang mga mas mababa sa kanya sa katayuan at kapangyarihan. Tanging ang isang walang halaga na tao ang makakagawa ng ganitong bagay, ani On. Tumalon ang estudyante at nagbanta, "Mamamatay ka ngayon, walang kwentang tao."